Kasabay ng pag-uwi ni Tadag ay ang dali-dali naman niyang pagtungo sa bawat pundasyon ng kanyang tahanan. Binaunan niya yon ng aral ni Arkanghel upang masigurong hindi ito basta-bastang mapapasok ng kung sino-sino. Inabisuhan niya rin ang kanyang mga kaibigang engkanto na magtago sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang gabing yon. Pagkarinig ng mga nilalang sa kanyang inilahad, dali-dali naman itong nagsipaglaho sa kani-kanilang mga tinitirhan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang babalik na siya sa loob ng bahay niya, muli na naman siyang natigilan nang marinig niya ang pagsipol ng diwata ng kamatayan. Pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, pumungad sa kanya ang nilalang na nakatayo sa tugatog ng kanyang bakod. Nakangisi yung nakatingin sa kanya habang paulit-ulit nitong pinaglalaruan ang dala nitong mga tabak. Maya-maya pa, bigla na lamang napatakbo papalayo itong si Tadag nang masipat niya yung lumundag ng napakataas patungo sa kanyang kinaroroonan. Inaasahan na niyang susugod ito sa kanya, gawa ng noon pa man hangad na ng diwata ang kanyang kamatayan. Habang patuloy siya nitong sinusundan, panay naman ang kanyang pagtatanong sa kung ano ang rason nito, kung bakit sapilitan siya nitong kinukuha. Ang buong akala niya kasi, walang kakayahang manggambala ang diwata ng kamatayan sa mga taong hindi pa nakatadhana na mamatay. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, humalakhak lang naman ito ng napakalakas habang sumasagot sa kanya ng, "Matagal ka ng patay. Binubuhay ka lang ng kaibigan mong diwata. Yan ang rason kung bakit sa loob ng 2 taon, hindi kita pinapakawalan. Sampal sa aking katungkulan ang pananatili mo sa mundo ng mga buhay." Matapos nitong makapagsalita, bigla namang natigilan sa pagtakbo itong si Tadag. Hindi niya alam pero pakiramdam niya nagsasabi ng totoo ang diwata. Nang akmang hahatawi na siya nito ng tabak, bigla namang lumitaw sa kanyang katawan ng kaptan at mabilisang sinalag ang pag-atake nito. Nagbuno ang dalawa hanggang sa hindi naglaon na gapi ang diwata ng kamatayan ng kanyang gabay. Dahil sa pagkatalo nito, napilitan na yung bumalik sa kabilang mundo. Bago naman yun maglaho sa kanyang harapan, muli itong tumingin sa kanya habang patuloy na kinakausap siya. "Tandaan mo, hindi ito ang huli nating pagkikita. Hahanapin kita saan lupalop ka man pumunta." Kasabay ng pag-wika ng nilalang na yon ay ang muling pagrinig ni Tadag ng pagsipol nito. Sa isang iglap, lumitaw sa harapan ng diwata ang isang lagusan na agad naman itong pinasukan. Nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, agad namang pumasok sa kanyang katawan ng kaptan habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga katagang binitawan ng kamatayan. Ayon dito, totoo ang sinasabi ng diwatang yon. Hindi yun maaaring magsinungaling, lalo pat direkta din itong nanilbihan sa Panginoon. Dagdag pa ng kaptan na ang pagkawala sa kanyang katawan ng bertud ng agaras ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Upang maipagpatuloy ni Tadag ang kanyang misyon, nagpasya ang kaptan na bigyan siya ng ikalawang buhay. Doon din ito ipinagtapat sa kanya ang totoo nitong abilidad na siyang nagbubukod sa iba nitong mga kasamang diwata. "Ako ang supremo ng mga diwata hindi dahil sa lakas ko. Naging supremo ako dahil sa kakayahan kong talunin ang kamatayan. Mapalad ka sapagkat ikaw ang pangatlo sa nakalasap ng abilidad kong ito." Wika ng kaptan sa kanyang isipan.
Matapos naman itong marinig ni Tadag, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Labag kasi sa kanyang kalooban na tanggapin na patay na siya, lalo pat doon pa lamang niya nararamdaman ang kaginhawaan ng kanyang buhay. Marami ding katanungan ang sumasagabal sa kanyang isipan, kagaya ng babawiin ba ng kapta ng kanyang buhay sa oras na makamit na nila ang tagumpay. Sumasagi din noon sa kanya ang tungkol sa naging kwento ni Manong Kamat sa isang batang may dugo ng dalubhasang albularyo. Alam naman niyang gano'n ang mangyayari sa isang tao, lalo pat diwata ang nangangalaga sa katawan nito. Hindi maglalaon, maaabot at maaabot din niya ang sukdulan ng kanyang katawan na siyang magdudulot para magtagumpay, ang diwata ng kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, bahagya naman siyang naantala nang makita niya si Manong Kamat na naglalakad papalapit sa kanya. Upang hindi ito mag-alala sa kalagayan niya, agad naman niyang ikinubli ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagpahid ng luha sa kanyang mga mata. Inakala ni Tadag na hindi nito matutuklasan ang kanyang nararamdaman, pero paglapit ng matanda sa kanya, bigla na lamang siyang nagulat nang yakapin siya nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Magpakatatag ka. Nandito lang kami sa tabi mo. Nakita ko ang lahat, Tadag. Hindi mo na kailangan pang magtago." Kasabay ng pagwika ng matanda ay siya namang paghagulgol ng iyak ni Tadag. Hindi na nito napigilan ang sama ng kanyang loob, gawa ng yun lamang ang tanging paraan para gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa punto kasing kinimkim niya ito, tila bang mas lalo lamang bumibigat ang kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nag-iiyakan silang dalawa, hindi nila napansin ang pagdating ng mga tauhan niya. Lahat ito ay tulalang nakatingin sa kanila na para bang maging ang mga ito man ay nagawa ng malaman ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang lahat, doon na ipinagtapat ni Tadag ang katotohanan. Inabisuhan niya din ang kanyang mga tauhan na kung sakali mang malagay sila sa alanganin, huwag silang magdadalawang isip na siya ay iwan sa lugar ng digmaan. Ipinangako niya din sa mga ito na kung may mamamatay man sa grupo, siya na yon at wala ng iba. Matapos ang kanilang pag-uusap, ramdam ng mga tauhan niya ang kawalan niya ng takot sa kamatayan. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, agad namang umusad ang kanilang grupo para hanapin ang nilalang na nagpapakalat ng salot sa kanilang baryo. Nang makalabas na sila sa lupain ni Tadag, doon bumungad sa kanila ang mga nilalang na nahakot ng presensyang yon. Nagkukumpulan ng mga ito sa bawat bahay na naroon sa baryo na tila bang naghahanap din yon ng pagkain. Bagaman hindi ito nakikita ng mga ordinaryong mata, naniniwala sila Tadag, meron pa rin yung epekto sa katawan ng mga ordinaryong tao. Maya-maya pa, bigla na lamang silang naalarma nang masipat nila ang isa sa mga nilalang na dahan-dahang pinagpipiestahan ang kalunos-lunos na sanggol na nakuha nito sa isang bahay. Bago pa man nila yun magawang mapatay, agad naman itong pinuntahan ng kanyang mga tauhan para tulungan. Hindi na sila nagdalawang isip na makipaglaban sa baryo alang-alang sa buhay ng sanggol na yon. Dahil dito, nagkaroon ng konting komosyon sa lugar na agad namang nakontrol ng pangkat nila Tadag. Hindi naman kasi gaanong kalakasan ng mga nilalang na yon kung kaya't madali nila itong nagapi. Nang medyo nakontrol na nila ang sitwasyon, agad naman nilang sinuyod ang kabuuan ng baryo para lipulin ang iba pang mga nilalang na namemerwisyo. Habang ginagawa nila ito, maya't maya naman ang kanilang pagramdam sa buong paligid.
Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang tumigil sa paglalakad itong si Tadag dahil sa naamoy niyang kakaibang baho sa hangin. Pagsilay naman niya sa kanyang mga kasamang naglalakad papalapit sa kanya, inabisuhan niya yung ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Tanging si Manong Kamat lamang ang kanyang pinahintulutang maiwan, lalo pat ito lamang ang may kakayahan na makipaglaban sa diwata ng kamatayan kung sakali mang bigla yung lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, panay naman ang pagpapakawala niya ng mga buhay na salita upang kontrahin ang salot na namumuo sa hangin. Si Manong Kamat noon, nananatiling nakabantay lamang sa kanyang likod, naghihintay ng pagkakataon para tumulong. Maya-maya pa, matapos gawin ni Tadag ang mga nais niya, agad naman siyang inakbayan ng matanda habang nagwiwika ng, Tusong nilalang na yan, Tadag. Naniniwala ako, hindi mo siya basta-bastang masusundan sa pamamagitan ng usal lamang. Tayo na, hanapin na natin siya. May kutob akong nasa baryo lang ang ating hinahanap. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagpasya din silang humiwalay sa kanilang grupo, gawa ng inaasahan na nila na merong tagapagmasid ang nilalang na nagpapakalat ng masamang presensya. Napagtanto din nilang napakadulas nito, kung kaya't minabuti nilang pag-isipan ang kanilang mga plano. Sa paglalim pa ng gabi, napakalayo na nila sa kanilang grupo. Hindi na din nila gaanong matanaw ang baryo sa kadahilan ng kasalukuyan na silang nadapo noon sa isang masukal na kakahuyan. Kaya lang naman sila napadpad sa lugar dahil sa doon sila dinala ng pang-amoy ni Tadag. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon bumungad sa kanila ang isang puno ng akasya na maraming mga papel na nakadikit sa katawan nito. Habang dahan-dahan nila yung nilalapitan, doon na nila naririnig ang isang malalim na boses na animoy kumakanta ng wala sa tono. Pagsilay nila sa itaas ng puno, doon nila nakita ang isang babaeng merong mahabang buhok. Nakahigayon sa sanga ng akasya habang umiihip ng usok na nanggagaling sa hawak nitong itim na kandila. Pagramdam nito sa kanila, agad naman yung umatungal at kasabay nito ang paglitawan ng mga aswang sa paligid. Pagsilay nila Tadag sa mga ito, bigla naman nila yung nasipat na papasunggab na sa kanila, kung kaya't ang kanilang ginawa ay umilag habang nag-iisip ng paraan kung papaano malapitan ang babaeng nasa itaas ng akasya. Pag-ikot nila sa puno, maya't maya naman ang pagsenya sa kanya ni Manong Kamat na umakyat, subalit hindi niya yun basta-bastang magagawa sa kadahilan ng nag-aalangan siyang humawak sa punong yun. Hindi may pagkakaila ni Tadag ang laso na tanga nito na parabang kapag nagpasya siyang yun ay kanyang hawakan, maaari niya yung ikamatay ng mabilisan. Dahil sa kanyang aksyon, kung kaya't napilitan naman si Manong Kamat na itulak siya papalapit sa puno habang nagwiwika ng, Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan. Bilisan mo, umakyat ka na. Kasabay ng pagwika nito ay ang buong lakas naman itong pagtulak sa kanya papaitaas na siyang naging sanhi upang magkaroon ng pagkakataon ng mga aswang na yon na siya ay masunggaban. Halos kisap mata lang ang dumaan ng maramdaman ni Tadag ang pagkalas sa kanyang mga paa ng kamay nito. Pagsilay niya sa ilalim, tumambad sa kanya si Manong Kamat na pilit kumakawala sa mga aswang na unti-unti siyang nilalapa. Nais pa sana yung tulungan ni Tadag pero mas minabuti niyang unahin ang babae sa akasya, gawa ng yon ang pangunahing kalaban nila noong mismong gabi. Panatag naman siya sa sitwasyon ng matanda, lalo pat hindi yun basta-bastang hahayaang mamatay ng diwatang gabay nito. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang makaakyat na siya sa puno, dali-dali naman niyang sinugod ang babae. Nagpuno sila sa itaas nito hanggang sa hindi naglaon sabay din silang bumagsak sa lupa. Pagtayo ni Tadag sa kanyang kinalagpakan, agad naman niyang hinugot ang kanyang latigo at walang awang pinaghahampas ang nilalang. Nang masipat niyang nanghihina na ito, dali-dali naman niya yung kinaladkad habang mahigpit na itinatali sa liig ng babae ang kanyang latigo. Sa muling paglapit nila sa puno, agad naman niya yung binigti habang iniihipan ito ng mga pamako sa katawan. Si Manong Kamat naman noon, nagtamo ng maraming galos sa katawan, ngunit hindi yung sapat upang siya ay panghinaan. Maya-maya pa, habang nagpupumiglas ang babae sa kanyang ginagawa, nasipat naman nila ang mga kasama nitong aswang na animoy gumagawa ng estilo para mabawi ito. Pagsipat ni Manong Kamat na pinagtutulungan na naman sila ng nilalang na yon, hindi na ito nag-alinlangan na paslangin ng babae. Matapos niya itong saksakin sa tagiliran at gilitan ng leeg, agad naman niyang hinila si Tadag papalayo. Tayo na! Huwag na nating sayangin ang ating mga lakas sa kanila. Wika ni Manong Kamat habang tumatakbo. Dagdag pa nito, meron siyang naaamoy na panganib sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Kung hindi nila ito mapupuntahan, hindi malabong mangyari na malagasan na naman sila ng tauhan. Matapos naman yung marinig ni Tadag, minabuti na lamang niyang sumunod ng hindi tumututol. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang pangkat, tumambad sa kanila ang isang lalaki na may hawak-hawak na tungkod na pilit nakikipaglaban sa kanilang mga kasama. Noong una, nananalo pa ang mga tauhan ni Tadag, subalit nang bitawan na ng lalaking yon ang tangan nitong tungkod, tila bang doon na unti-unting nag-iba ang mga pangyayari. Sa muling pagsugod nito, hindi na yon napigilan ng mga kalasag ng kanyang mga tauhan sa kabila ng mga diwatang nakipag-isa sa digmaan. Pagtilapon ng mga kasama nila sa paligid, kitang-kita nila Tadag ang mga kalasag nitong halos hindi na mapakinabangan. Maya-maya pa, doon nila nasilayan ang lalaking nakatukod sa lupa ang isa nitong tuhod habang nakatitig sa kanila. Dahan-dahan na ding naglalaho ang mga sugat nito sa katawan na parabang nagtatangan din yon ng basbas ng isang diwata. Pagtayo nito, nakangisi lang naman yung nagmamasid sa kanila habang nagsasabi ng, Nagulat kayo? Napakataas naman ang paningin nyo sa inyong mga sarili. Anong akala nyo? Diyos kayo at wala nang maaaring pumantay sa kakayahan ninyo? Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, inabisuhan niya si Manong Kamat na tulungan ng kanilang mga kasama. Mariin niya din yung pinaalalahanan na huwag makikialam sa magiging duelo nila ng lalaki. Matapos niya yung ipagbigay alam, agad naman niyang hinarap ito ng hindi umiimik. Inaasahan na ni Tadag na antingero ang kanyang makakaharap, gawa ng kitang-kita niya sa katawan nito ang mga tangan nitong mutya at mga baon nitong agimat. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkasundo na sila sa magaganap na duelo. Laban yon hanggang kamatayan, kung kaya't walang sino man ang maaaring makialam. Para maging opisyal ang kanilang kasunduan, nagpakawala sila ng sumpa na lalapat lamang sa sinumang nilalang na magpupumilit humadlang sa kanilang duelo. Matapos nila yung maisakatuparan, agad naman nilang ipinakita ang kanilang mga armas. Ang lalaki nagtatangan ng sibat, habang si Tadag naman punyal at latigo. Bago mag-umpisa ang kanilang duelo, doon nasipat ni Tadag ang pag-usbong ng animoy maiitim na ugat sa braso ng kanyang katunggali. Humaba din ng doble ang tangan nitong armas, indikasyon na merong kaugnayan sa mga kahoy ang diwatang bumasbas dito. Dahil sa pangyayaring yon,
Napangisi lang naman si Tadag habang nagwiwika sa lalaki ng, "Nakakapanghinayang. Kita ko sa iyong mga mata ang kahusayan mo. Yun nga lang, imbis na pumanig ka sa kanan, pinili mong mabulag at magpakasasa sa kapangyarihan ng kaliwa. Sisiguraduhin ko na ang duelong ito ang magpapamulat sa iyo." Nang marinig naman ng kanyang katunggali ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang nananatiling walang imik. Pagsugod ni Tadag sa kinaroroonan ng lalaking yon, agad namang sinalag ng sibat nito ang kanyang pinakawalang latigo. Nang magkadaupang palad na silang dalawa, mabilis na naman silang bumagsak sa lupa. Halos purong pisikal na lakas ang naging sukatan ng kanilang paglalaban, kung kaya't pasimpleng nagpakawala ng mga pantigalpong usal itong si Tadag. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, halos hindi na niya masipat ang kinaroroonan nila Manong Kamat. Iniwasan naman niyang mag-alala para sa kanyang grupo, gawa ng nasisiguro niyang purong mga ordinaryong aswang na lamang ang kinakalaban ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay niya sa lalaking papasugod na sa kanya, buong puwersa naman niya yung sinalag sa pamamagitan ng kanyang punyal. Subalit nang biglang bumitaw ito sa hawak nitong sibat, bigla naman siya nitong sinapak sa dibdib. Sa sobrang bilis ng pagkakasapak ng lalaki, halos segundo lamang ang dumaan nang matagpuan niya ang kanyang sariling nakahandusay sa lupa. Nang akmang tatayo na siya, muli na naman siyang sinunggaba ng kanyang kaduelo, subalit nagawa na niyang masalag ang pag-atake nito. Matapos niya itong salagin, buong puwersa naman niya yung itinulak at ibinalibag sa lupa. Mabilisan niya ding ipinulupot sa leeg nito ang kanyang binti upang masigurong hindi na yun makakabawi. Habang hila-hila ni Tadag ang kanang braso nito, mas lalo naman niyang hinihigpitan ng pagkakasakal niya rito. Ni katiting na tsansang makawala pa yun sa kanya ay hindi na niya pinahintulutan. Halos ilang minuto din ang itinigal ng lalaki nang makaramdam na yun ng panghihina sa katawan. Naghihirap na din yung huminga, indikasyon na malapit na yung mawala ng ulirat. Maya-maya pa, nasipat na lamang ni Tadag ang pangingisay nito habang pinipilit pa nitong kumawala sa kanyang mahigpit na pagkakasakal. Nang mawala na yon ng malay, agad naman niya yung binitawan at ibinikti sa kanyang latigo. Pagsilay niya doong kagat-kagat na nito ang sarili nitong dila, doon pa lamang siya nagpasya na yon ay bitawan. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang nasipat ni Tadag ang iilan sa mga aswang na nagmamadaling lumipad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nadatnan siya ng kanyang mga tauhang nagpapahinga sa bangkay ng lalaking antingero. "Ayos ka lang ba, Manong Tadag?" Tanong ng isa sa mga tauhan niya. "Ayos lang ako. Kayo ba?" Sagot naman niya rito. Habang nag-uusap sila, dahan-dahan namang nilapitan ni Manong Kamat ang bangkay ng antingero. Lahat ng mahalagang gamit nito ay kanilang kinuha nang sa gayoy magawa nilang malaman kung saang pangkat na bibilang ang lalaki. Iniwasan din nilang hawakan ng direkta ang mga gamit nitong naiwan sa paniniwalang baka nagtataglayo ng sumpa. Nang makuha na nila ang kanilang nais, agad naman silang gumawa ng hukay na paglilibingan nito. Hindi na nila yun pinakain sa mga balbal sa kadahilan ng di hamak na mas mabigat ang kaparusahang naghihintay dito sa impyerno. Matapos nila yung gawin, muli nilang sinuyod ang baryo upang tingnan kung meron pang mga nilalang ang gumagambala sa katahimikan. Nang mapagtanto nilang wala nang natira, dali-dali naman silang bumalik sa tahanan ni Tadag para pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Medyo nababahala na din ang kanilang pangkat, lalo pat ramdam nila ang paglapit ng puwersa ng kuba sa kanilang lugar.
Lumipas pa ang mga araw, mas lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Inakala nila tatag na magbabago na ang sitwasyon sa baryo, pero tila bang mas lalong lumala lang ito. Hirap na din silang tumungo sa sentro, gawa ng kahit saan sila magpunta, nasisipat nila ang mga tagapagmasid ng kuba. Ang iilan sa kanyang mga magsasaka ay hindi na nakakapagtrabaho dahil sa kakaibang sakit na dumapo sa mga ito. Ginawa naman nila ang lahat ng kanilang magagawa para yon ay tulungan, subalit limitado lamang ang kanilang oras sa panggagamot at pagbabantay ng teritoryo. Nang dumating na sa puntong hindi na nila kontrol ang mga nangyayari, nagpasya na silang humingi ng tulong sa kaibigan ni Manong Kamat na naninirahan sa baryo ng mga antingero.